Ang ganda NG Demon Cultivator na. Oo nga. Sabi nila, Scientist da ito NG Heavenly Demon Sect. Pwede kayong pumili ng isa sa mga babaeng Demon Cultivator bilang asawa o concubine. O bilang Kultivation Vornaze. Ang kultivasyon ay nahahati sa Archie Refining, Foundation Establishment, Golden Core, at Nascent Soul. Ang ating senior brother na si Han Xiao, sa murang edad, ay umabot na sa siyang TA layer ng Foundation Establishment. Talagang pinakamagaling sa mga kabataan. Ikaf? Kahit low-level na estudyante ka lang. Pero representante ka ni Senior Brother. Mamaya, dapat ang pinakamaganda ang pipiliin mo. Low-level na estudyante lang na key refining first layer. Nakakahiya namang pumili ng asawa. Hindi mo alam? Siya si Yesu. Ang pinili niyang asawa ay para kay Senior Brother. Isa pala siyang cockcold. Low-level na estudyante lang, pero kayang magbigay ng asawa sa akin? Malaking kaangalan, yon para sa kanya. Tingnan niyo. Ang saya-saya niya. Pahubarin niyo sila ng damit. Titignan ko ang kanilang buto. Kung may hindi mapili, patayin. Ito ang gusto ko. Bini-bini. Tutulungan kitang kalagan. Ako ang reinkarnasyon ng Emperatrice ng Tian Shengzong. Kung hindi ako nabigo sa pag-akyat, at napilitang mag-reinkarnasyon, hindi sana ako napunta sa pagiging furnace ng isang hamak na alagad. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. CJ. Mula ngayon, asawa na kita. Kapag nakabawi ako ng lakas, ikaw ang una kong papatayin. Gawin mo ang trabaho para sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Naiintindihan ko. Siya ang senior brother, di ba? Dati akong nagtatrabaho para sa kanya, kaya binigyan niya ako ng pinakamagandang asawa. Dalhin mo siya sa bahay sa likod ng bundok. Ngayong gabi, alagaan mong mabuti. Kahit kwarto, inayos na niya para sa akin. Hindi pala ako niloloko ng senior brother. Binigyan pa niya ako ng napakagandang kwarto. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Nga pala, tutulungan kitang kalagan ng posas mo. Sayang lang ang effort mo. Gawa sa suantay ang posas na ito. Maliban sa banal na espada, walang makakaputol nito. Banal na espada. Sa totoo lang, may koneksyon din ang Wooking set sa inyo, Immortal Emperor. Ang kanilang sagradong espada ay ang inyong espada na itinapon noon. Yun pala yung sira-sira kong espada. Espada, halika. Ikaw, anong ginagawa mo? Senior Brother, Yang SI Miss Hong Yang. Natuwa nang malaman na maglilingkod sa inyo. Sinabi pa niyang, ayo ang magiging unang lalaki niya. Maganda ang trabaho mo. Ibuka mo ang mga hita mo. Ginoo. Dahan-dahan lang. Ito, siya. Senior Brother. Kahit sira-sirang espada, kayang putulin ang suantay. Mukhang ang posas ng Wooking set ay puro pangalan lang, hindi tunay na gawa sa suantay. Umuwi ka na. Ito. Senior Brother, ito ba ang magandang trabaho mo? Senior Brother, ako. Isang hamak at mababang uri ng alagad. Pinapagmukha mo akong lalaking niloloko.
Papatayin kita Honshao. Mensahe mula sa punong master. Narito ang alagad, dalian mo ang pagpunta sa akin. Ziege. Yesu. Hintayin montag ako. Talagang papatayin kita. Tatay. Master, bakit ka nagmamadaling tumawag sa akin? May mahalaga bang nangyayari? Ang banal na espada, muling gumising. Ang banal na espada, bakit ito gumagalaw? Ang banal na espada ay muling gumising. Ito ang eksaktong sandali kung kailan ang ating dakilang ninuno nagkaroon ng pagkakataon na makuha ang pamana ng banal na espada. Gamit ito upang mangibabaw sa siyang na lupain. Walang katulad sa mundo. Ngunit sa kasamaang palad, matapos umakyat ang dakilang ninuno sa langit, ang banal na espada ay walang naging tagapagmana. Ang aming sekta na walang damdamin ay bumagsak din dahil dito. Sa loob ng 3 araw, gaganapin ang 100 taong paligsahan. Ang mga batang henyo mula sa iba-ibang sekta ay magtitipon sa aming lugar para makipaglaban. Kung ang aming ranggo ay muling nasa ilalim, ang aming sekta na walang damdamin ay nasa panganib. Xiao, ang banal na espada ng bundok ay muling gumising, ngayon ang tamang panahon. Paakunin ang pamana. Gusto kong subukan mong bunutin ang banal na espada at manalo sa paligsahan upang takutin ang mga hamak. Ngunit ngayon, kahit ang 4 na matatanda ay hindi mabunot ang espada, kami, tayo, ay napalampas na ang maaming pagkakataon. Ngunit ikaw ang pinakamagaling na alagad ng aming sekta. Huwag kang mag-alala. Sa tamang panahon, papayagan ko ang ating dakilang ninuno sa langit na tulungan ka. Ang dakilang ninuno sa langit, kaming 4 ay susunugin ang aming enerhiya upang buksan ang pinto ng langit. Upang ikonekta ang langit at lupa, at maakit ang atensyon ng dakilang ninuno. Buksan ang pinto ng langit. Master, ang alagad ay nasa rurok ng foundation establishment. Isang hakbang na lang bago maging golden core. Malapit na. May 30% akong sansa na magtagumpay. Kapag naging golden core na ako, tiyak kong maipapamana ang banal na espada. Mabuti. Mahong, sabihin mo sa lahat ng alagad. Bukas ay magdaraos ako ng seremonya. Papatayin ang aking asawa upang patunayan ang aking daan. At, ipatawag mo si Yesu, kasama ang kanyang asawa. Ziege. Yesu. Pinapagmukha mo akong lalaking niloloko. Sa harap ng iyong babae, gagamitin ko ang iyong dugo para sa seremonya ng espada. Halika. Ang senior brother ay papatayin ang kanyang asawa para patunayan ang kanyang daan. Papatayin ang asawa para patunayan ang daan. Ngayon, papatayin ko ang aking asawa para patunayan ang aking daan. Emgata. Dalhin ninyo rito ang aking asawang si Zhao Miaoyun. Bilisan Montag. Mahal, tingnan mo kung gaano ako kagwapo ngayon. Mga mababang uri ng alagad talaga, napakakaraniwan. Lumuhod. Ang aking sekta, ang walang awa, ay nag-aral ng daan ng kawalang puso. Nung araf, nagtanim ako ng binhi ng pag-ibig sa iyo, upang dalhin ang iyong puso sa landas ng pag-ibig. Ngayon, ang binhi ay hinog na. Narito ako upang patayin ang aking asawa at patunayan ang aking daan. Upang makamit ang golden core, Zhao Miaoyun. Mamatay ka na. Sandali lang. Ang ganda ng asawa mo, kung ayaw mo, ibigay mo sa akin. Zeno ito? Hayagang gustong agawin ang asawa ng senior brother? Siya ang berde-berdeng pagong ni senior brother. Gusto niyang baliktarin ang langit at lupa. Yesu, gusto mo bang mamatay? Gusto mong magkaroon ng golden core, di ba? Maaari kitang tulungan, hindi mo kailangang patayin siya. 30 taon akong nag-aral ng daan sa buong sekta. Walang sinumang nakahihigi sa akin. Isang mababang uri mong alagad. Gusto mo pa akong tulungan sa golden core? Ano ka, Bea? 30 taon ng pag-aaral ng daan. At ganito ka lang. Ikaf. Ano ka? Mali ang pag-aaral ninyo ng daan ng kawalang puso. Hindi ito tungkol sa pagpatay sa isang minamahal upang makamit ang daan. Ano ba ang sinasabi niya? Sinisiraan niya ang pundasyon ng aming pag-aral. Ang daan ay walang awa. Ang prinsipyo ng aming sekta ay putulin ang makamundong puso, supuin ang pagnanasa, magkaroon muna ng pag-ibig bago mawalan nito. At ang pinakawalang awa sa lahat ay ang pagpatay sa asawa. Ang daan ay walang awa, ngunit ang pagpatay sa asawa ay hindi patunay ng daan at makakasira pa ito sa inyong puso. Tanong ko sa inyo, kung mag-aasawa kayo ng isang taong kailangan niyong patayin, mula sa simula pa lang ay mayroon ng karma. Paano kayo magkakaroon ng tunay na pag-ibig at paano ninyo masasabing wala kayong awa?
Isang mababang uri mong alagad. Naglakas loob kang hamunin ang aming dakilang pamamaraan. Gusto mo yata ng kamatayan. Teka muna. Ano ang pananaw mo sa kawalang awa ng daan? Halika. Ang tinatawag na pagsugpo sa pagnanasa ay tungkol sa mga pagnanasa ng tao. Hindi sa pagpatay sa asawa at pagputol ng pag-ibig. Mali ang pagkakaintindi ninyo. Kung hindi patunay ng daan ang pagpatay sa asawa, paano ninyo makakamit ang kawalang awa? Ang gawaing walang awa ay dapat ganito. Yesu, naglakas loob kang hawakan ang asawa ko. Hoy, hoy. Tinutulungan kitang patunayan ang kawalang awa at umangat sa antas. Ang tinatawag na pagputol sa makamundong puso at pagsugpo sa pagnanasa ay tungkol sa pagpuksa sa iyong sariling pagnanasa. Kahit anong gawin ko kay Meo yun, dapat walang reaksyon ka. Saka mo lang tunay na mauunawaan ang diwa ng kawalang awa. Huwag mo akong galawin. Ang pagiging mortal at pag-abot sa immortalidad ay taliwas sa kalikasan. Kung hindi mo makontrol ang iyong sariling damdamin, paano mo mapapatay ang mga pagnanasa ng tao? Kung hindi mo kayang suotin ang ganitong sombrero, paano mo puputulin ang iyong makamundong puso? Upang makamit ang tunay na daan. Tama ba? Pinatay kita, parang nagkaroon ako ng kaliwanagan. Guro, ikaf, Nabaliw na ba ang punong ito? Maniwala pa siya sa isang hamak na disipulo. Elder Senior Brother. Ang hindi pagiging ay makakasira ng malaking plano. Gusto mo bang maging berde ang ulo ko? Hindi. Elder Senior Brother, hindi ko yun ang ibig sabihin. Dati, ang Elder Senior Brother ang nagpapaberde sa iba. Ngayon, baligtad na, nakakahiya talaga. Nawalan ng mukha ang Elder Senior Brother, baka maapektuhan ang kanyang daan. Tumigil ka, tahimik. Ako ang berde ang ulo, Elder Senior Brother, ito. Nakabuo ng golden core. Nakabuo ako ng golden core. Nagtagumpay ako. Binabati kita sa iyong tagumpay sa pagbuo ng golden core. Tunay nga. Yesu, Nayon, Papatain Kita. Ito pala ang tunay na diwa ng Ruthless Sect. Mali tayong lahat. Si Yesu ang tama. Nagtagumpay si Hansiao sa pagbuo ng Golden Core kung makukuha niya ang sagradong espada. Ang Ruthless Sect ngayon ay may dalawang dahilan para magdiwang. Walang oras na masasayang. Kailangan nating kumonekta sa kalangitan at tawagin ang ating ninuno. Ruthless ta method. Kumonekta sa kalangitan, ang pintuan ng langit. Buksan. Binuksan ang pintuan ng langit. Ito ang ating founding master. Nagpakita ang ninuno. Pagpugay sa ninuno, sino ang tumatawag sa akin? Immortal Emperor. Hindi ba ito ang matandang alila sa Immortal Realm? Siya ang founding master ng Ruthless Sect. Ninuno. Ang alipin ay si Hansiao ng Ruthless Sect. Ako ang pinakamatalino sa aming henerasyon. Ngayon ay nakabuo ng Golden Core. Nais kong tanggapin ang sagradong espada upang buhayin muli ang aming sekta. Pakiusap ninuno. Tulong ng Montag ako. Ang sagradong espada. Espada, dumating ka. Ang Elder Senior Brother ay magmamana ng sagradong espada kung magtatagumpay siya. Ang Elder Senior Brother ang magiging pinakaunang tao sa buong mundo ng immortal cultivation. May chismis na pagkatapos makuha ang espada, kailangan mong pumatay para sa seremonya upang kilalanin na espada ang may-ari. Hindi ko alam kung sino ang papatayin ng Elder Senior Brother para sa seremonya ng espada. Sino pa ang pwedeng patayin? Si Emperor, si Yesu. Kahit na mababa ang ranggo ni Yesu, siya lang ang maaasahan ko ngayon. Kung papatayin siya ni Hansiao, siguradong mamamatay din ako. Pwede kitang tulungan, pero may espiritu ang banal na espada. Kung magtatagumpay ka, depende pa rin sa iyo. Ako ang magiging unang tagapagmana ng banal na espada sa Heartless Sect. Ang banal na espada ng bundok, akin ito.
Salamat sa pagligtas mo, pero umalis ka na. Sa ugali ni Hansiao, hindi ka niya pababayaan. Yesu, tumakbo ka na. Tumakbo? Bakit ako tatakbo? Gusto mong umalis? VDBA? May isa akong espada. Kayang ibaliktad ang bundok, putulin ang dagat. Espada, dumating ka. Huwag kang matakot. Ang move na to, alam ko rin. Kapag hindi ka sigurado, tanungin mo ang hanging amihan. Espada, dumating ka. Isang mababang ranggong estudyante, karapat-dapat ba sa espada, dumating? Kapag hindi ka sigurado, tanungin mo ang hanging amihan. Espada, dumating ka. Estudyante lang na nasa unang layer ng key refining, nag-aral ng espada, dumating. Zenobia Asia, ang senior brother ang pinakamagaling sa sect, ang henyo ng panahon. Bakit gumagalaw ang espada ko? Ano? To? Tingnan niyo, dumating ang espada. Ito ang banal na espada ng bundok, 3 milyong espada sa mundo. Pag nakita ang banal na espada, lahat yuyuko. Nagtagumpay ang senior brother, 800 taon na. May nakapagmana na sa banal na espada. Ito ang pinakamataas na karangalan ng Heartless Sect. Tak-umpe ito. Nakuha na. Siya ay talagang nagtagumpay. Ha. Ang banal na espada ay sumusunod lang sa mga henyo at malakas. Estudyante ka lang, karapat-dapat ka ba sa banal na espada? Espada, dumating ka. Ito. Si Yesu. Ano? To? Ano ang nangyayari? Paano ito nangyari? Bakit hindi ako karapat-dapat sa espada, dumating? Paano ito nangyari? Si Yesu, isang mababang ranggong estudyante. Bakit siya nakapagmana ng espada? Ang espadang ito. Baka, siya ang inborn sword body. Kahit paano, mahina pa rin ang lakas ni Yesu. Hindi siya katapat ni Hansiao. Ancestor. Ako ang pinakamagaling na estudyante. Ang numero 1 sa mga kabataan. Ako lang ang may karapatang magmana ng banal na espada. Bakit nasa kanya ang banal na espada? Oon ka. Ang senior brother ang number 1. Tanging ang malakas. Ang maaring tanggapin ng banal na espada. Ako ang pinakamagaling. S.A. Vuking Zect. Ano? To? Magagalit na ang ancestor. Yesu, ibalik mo ang espada kay Chiao. Ibalik mo sa kanya. Ang isang gentleman ay dapat matakot sa kapalaran, hindi sa langit. Ako ay hindi karapat-dapat. Nagalit ang ancestor. Yesu, vagas ka. Hindi mo iginagalang ang ancestor. Ibaba mo ang espada. Tapos na ang paglipat ng banal na espada. Ito. Yesu, akin ang espada. Kung gusto mo talaga ang espadang ito, ibibigay ko na lang sa'yo. Akin na ang banal na espada. Yesu, dahil kusa mong isinuko ang espada at naghahanap ng kamatayan, hindi na ako magpapakumbaba. Pag-alay ng dugo para kilalanin ng espada, kinilala na ng banal na espada ang bagong may-ari. Ang susunod na ay pagpatay para yalay sa espada. Malas ni Yesu. Gayon, ako ang may-ari ng banal na espada. Yesu, handa ka nang mamatay. Ano? To? Parang natatakot ang banal na espada sa kanya. Bakit? Isang disiple lang siya. Bakit? Dahil ako ang tunay na may-ari nito. Xiao. Alis na tayo. Yesu. Pamangkin na Yesu.
tumulong ka kay Hansiao na maabot ang bagong realm. At namana mo ang banal na espada. Malaking kontribusyon mo sa sect. Ang paraan mo ng pag-unawa sa daos ay talagang kamangha-mangha. Ito, ang paraan ng pag-unawa sa daos. Ay bagay ba sa amin? May asawa rin kami. At marami pa. Nga. Marami, hehe. Halika. Ang ibig sabihin ng dalawa ninyo ay ibibigay niyo sa akin ang lahat. Ng inyong mga asawa. Nga. Hindi ba ito hindi tama? Halika. Pamangkin, tingnan mo. Gino. Nandito na kami, Gino. Halik mo ako, Gino. Pakisuyo, tulungan mo akong maunawaan. Pamangking walang puso. Pamangkin, saan ka pupunta? Pamangkin, huwag kang umalis. Ano ang ginagawa ninyo? Pamangkin ye, ang aking andas ay tumigil sa loob ng 100 taon. Kailangan mo talaga akong tulungan. Tumigil ka ng 100 taon? Ano pakialam ko sa'yo? Sige na, bilis. Gino, narito na kami. Huwag kang lalapit. Balang kwenta ka. Tatay, siguradong gumamit si Yesuna. Mga mandarayang paraan, ninakaw niya ang ating banal na espada ng bundok. Kailangan mong ipagtanggol ako. Ikaw ang kinabukasan ng ating sekta, ang aming walang puso sect. Ay tiyak na ipagtatanggol ka. Elder Senior Brother, ano ang masasabi mo? Kung hindi ako nagkakamali. Ang Yesuna iyon ay isang likas na katawan ng espada. Ang alamat ng likas na kakayahang kontrolin ang lahat ng espada. Likas na katawan ng espada, tama. Kung hindi, sa napakababang antas ni Yesu. Paano niya makukuha ang pakilala ng banal na espada? Malapit na ang daang taong paligsahan. Ang banal na espada na ito ay dapat ibigay kay Chiao upang madaig niya ang lahat. Sa tingin ko, ganito na lang. Dalhin si Yesu sa likod ng bundok. Gamitin ang kamay ni Ancestor Bayro upang tunawin ang kanyang likas na katawan ng espada at gamitin ni Chiao. Hindi ba't magiging mga masasama tayo? Ang Yesu na ito ay opisyal na miyembro ng ating sekta. Kung kumalat ang balitang ito, paano tayo mamamahala sa sekta sa hinahara? Guro. Ang mundo ng immortal cultivation ay para sa mga malakas. Si Yesu lang. Isang mababang antas ng key refining. Bakit nasa kanya ang banal na espada? Parang perlas na nababalutan ng alikabo. Kung nasa akin ang banal na espada, kahit na may lumapit na Nascensol expert, ay papatayin ko siya. Tama. Elder Senior Brother, noong isang araw, upang buksan ang formation. At maakit ang atensyon ng Ancestor, naubos ang lahat ng ating spiritual power, ngayon. Ang lakas natin ay mas mababa pa kay Chiao. Sa darating na paligsahan, tiyak na hahamunin tayo ng ibang mga sekta. Si Chiao lang ang makakadaig sa lahat. Ano pa ang inisip Montag? Hindi ba't ang Yesu na yon ang magliligtas sa sekta? Sa kanyang mahinang kakayahan, talunin ang lahat? Senior Brother. Ito ay tungkol sa pag-iral ng sekta. Sige. Gawin mo ang nais mo. Ginoo, ang fairy na si Bairo. Siya ang maginimuno ng walang puso sect. Ang magandang elder na ito. Kahit sabihin niyang siya lang ang makakapagturo sa iyo ng Divine's Word Cultivation. Sa tingin ko, may iba siyang balak. Narinig ko, si Bayro ay isang napakagandang babae. Nasa bingit na ng kamatayan, babae pa rin ang iniisip. Young Master, ayos ka lang ba? Ayos lang. Ito, Given in information ito, Young Master. Mas mabuting maghintay na lang tayo dito. Hindi tayo makakapasok. maghintay. Hindi na ako makapaghintay ngayon. Bukasakin ko na lang ito, hindi ba? Young Master, si Fairy Beru, ay isang Nascensol Realm Cultivator. Hindi tulad nating key refining cultivators na basta na lang makakawasak. Nasaan so realm? Ang laki ba naman? Ang human information ay nilatag ni Fairy Beru sa buong cultivation world. Iilang tao lang ang makakawasak. Ikaw pa kaya? Nawasak niya ang formation. Paano kaya nangyari yon? Baka may dala siyang magic tool na kayang wasakin ang mga formation. Yung Mountain Suppressing Divine's Word. Sabi nila kayang wasakin ng sword na yon ang lahat ng formation. Young Master, hintayin mo ako. Ruru.
Halika, hawakan mo ito. Hintayin mo ako dito. Ako. Hawakan mo. Ako. Nahawakan ko talaga ito. Ako ang may-ari ng sword na ito. Ikaw ang asawa ko. Kahit gamitin mo pa yan panghalo ng tay, hindi yan magreklamo. Ha? Parang masaya ito. Ruru, Nagagawa ko palang ilabas ang tunay na kapangyarihan nito. Sa Shanxi Layer Refining Cultivation ko ngayon. Kahit harapin ko si Hanxiao na Core Formation Realm. Kaya ko siyang labanan. ang ganda talaga at ang sexy pa. Ang heavenly net formation na inilagay ko sa labas, walang makakawasak. Paano may nakapasok? Nasa critical stage ako NG kultivasyon kao. Kung ihihinto ko ngayon, siguradong masisira ang aking Dao Heart. Isang low-level disciple lang yan, hindi yan maglalakas loob na gambalain ako. Fairy, ang ganda mo. Hala, ayos ka lang ba? Bakit ka pa nag-practice ng demonic arts? Ang lakas pa ng loob mo. Ang laki pala. Ikaw ay isang bastos. Papatayin kita. Ikaf. Bakit ka biglang nahimatay? Natakot ka sa akin? Hala. Sige ka, bakit ka pa nag-practice ng masamang sining? Patayin si Yesu, dakilang elder, at linangin ang likas na espada. Hayop ka. Gusto mo pa akong patayin? Ang laki ng sugat mo. Tutulungan ba kita o hindi? Kung hindi kita tutulungan, hindi ka na mabubuhay ng ilang araw. Pero kung tutulungan kita, mabubunyag ang tunay kong pagkatao. Sige na nga. Dahil may connection tayo, bibigyan kita ng pagkakataon. Ito ay kababalaghan ng kalikasan. Baka si Bairo na Diwata ay mag-breakthrough sa Yuaning stage. At maging Huashen. Ang yaman ng spiritual energy. Magandang pagkakataon para mag-training. Hindi ko akalain na sa isang gabi lang, 2 realm agad ang na-breakthrough ko. Naabot ko na ang Trident Realm. Ngayon ang 100-year assembly, may balita na papatayin ang ilang bilanggong babae. Totoo ba ayun? Papatayin ang mga bilanggong babae. Dati, 3,000 babaeng cultivator ang hinuli. Ngayon sa 100-year assembly, patuloy ang pagpatay. Gagawing handog sa langit. Ha ha ha. Kung dati, wala akong magagawa. Kung di panoorin kayong kumatay ng mga kasama ko. Pero ngayon, may golden core na ako. At may banal na espada pa. Bilang saintes, kahit mamatay sa laban. Hindi ako makakatanggi. Salamat kay Bairo na Diwata sa pagkakataong ito. Ang utang na loob na ito, babayaran ko sa susunod na buhay. Yesu. Bagaman ikaw ay malandi, may mabuti ka namang puso. Kung makakaligtas ka, kay Bairo na Diwata. Ano? Yuhong Lian, baka naman. Gusto mong ipaglaban yang mga kasama mo? Hala. Ano ang gagawin Montag? Sabi ko sa iyo, nasa likod ng Heartless Sect ito. Aray. Jeden Realm.
Yesu. Bakit hindi ka patay? Gusto mo ba talaga akong mamatay? Ngayon, disappointed ka ba? Nasaan si Ancestor bei Ruo? Ay, kagabi napagod siya, hindi pa siya nagigising. Bakit? Hindi. Hindi mo ba alam na nilapastangan mo ang Ancestor? Gusto pala niyang mamuhay ng tahimik kasama ko. Mali. Ay, nasaan ang asawa ko? Si Yuhong Lian Ba? Siya? Pumunta sa venue para mamatay. Tumigil ka. Huwag mong pigilan, hayaan mo siyang mamatay. Hepe, kanina lang ay tiningnan niya ako. Halos mawala ang kaluluwa ko sa takot. Hindi siya ordinaryong estudyante. Bakit natatakot ka pa sa isang estudyante? Sasabihin ko sa iyo, akala ni Yesu nakuha niya ang banal na espada. Kaya nagmamalaki siya. Sinisira niya ang kinabukasan ng sekta. Kahihiyan ng sekta. Kung pupunta siya sa venue ng pagpupulong, magagalit ang mga estudyanteng ito. Nakabagabag ang diwata. Patawarin mo kami. Sampalin. Ang salita ay batas. Diwata, ikaf, umabot ka na sa Yuanying, at Neijing Huashen, Huashen. Kagabi. Ang ganda mo, Diwata. Nasaan si Yesu? pumunta siya sa venue. Diwata, pupunta ka rin ba? Diwata. Ang pinuno ng Janhanggit na si Jiang Xiaomu, kasama ang estudyante na si Lu Qingyon, ay dumating. Ang pinuno ng Hihuan Set na si Wei Wudi, kasama ang estudyante na si Lin Chuanan, ay dumating. Ang pinuno ng Wuqian Set na si Duan Tongchen, kasama ang estudyante na si Xiao Luoxing, ay dumating. Tatay. Lolo Bai Ruo, hindi PABA natunaf si Yesu? Huwag mag-alala, nagpadala na ako ng tao sa likod ng bundok. Tiwala ka. Tiyak na mamamatay si Yesu. Ang banal na espada ng bundok ay magiging sa iyo. Kung gayon, ipagpaliban ko muna. Xiao Ea, ang lakas namin mga nakatatanda ay hindi na katulad ng dati. Ang mabigat na responsibilidad ng pagsagip sa sekta ay ipapasa sa iyo. Ngayon, ako si Han Xiao, bilang kinatawan ng Heartless Sect, ay makikipagpalitan ng dakilang karunungan sa inyong lahat. Bago magsimula, mag-alay muna tayo sa langgit. Mga tauhan, dalhin ninyo ang mga tao rito. Patayin sila. Yuhong Lian, naglakas loob ka bang magpakita? Bakit siya pumunta? Para iligtas ang kanyang mga kasama? Walong say. Sa kanyang antas ng key refining, magagawa niyang salakayin ang execution ground, may ganito palang magandang babae sa Heartless Sect. Tara na. Alice, Sino ang may lakas ng loob? Pag-ikli ng lupa, ikaw. Nakapag-condense ka rin ng core, ano? Zia rin? Unong guro, sa loob lamang ng ilang araw, mula sa key refining stage, tumalon sa foundation establishment at nag-condense ng golden core. Ito ay isang hindi pa nakikitang kabayanihan sa kasaysayan ng pagdadalubhasa. Paano niya nagawa? Si Yesu. Tiyak na si Yesu ang tumulong sa kanya para mag-condense ng core. At 30 taon ng pag-unawa. Sa katulad mo, gusto mong mag-condense ng core. Maaari kitang tulungan. Kung ang pag-condense ni Han Xiao ay aksidente lamang, sa loob lamang ng ilang araw, si Yuhong Lian ay nagtagumpay din sa pag-condense ng core. Ito ay tiyak na hindi aksidente. Kung gayon, si Yesu ay may kakayahang magpa-condense ng core sa iba. Para sa aming sekta, ito rin ay isang kayamanan na nagpapatatag sa bundok. Ang ganitong pambihirang henyo sa kasaysayan ng pagdadalubhasa. Huwag hayaang maagaw ng ibang sekta. Uunga, nasaan na si Yesu? Kahit nakapag-condense ka ng core, ano naman, ako pa rin ang numero 1 sa mga kabataan. Gayon, lumuhod ka at humingi ng tawad, maging babae ko, at patawarin kita. maging babae mo. Karapat-dapat ka ba? Ang banal na espada ng bundok, paano ito posible? Bakit nasa iyo? Mamatay ka na. Ano ang nangyayari? Parang natatakot ang banal na espada sa kanya.
Paano mo nagawang kontrolin ang banal na espada nang walang backlash? Kahit may banal na espada ka, ano naman? Hindi mo kayang gamitin ang buong kapangyarihan nito. Hindi mo ako kayang talunin. Kapag pinatay kita, ang banal na espada ay magiging akin na. Imposible. Kailan naging ganito ang Heartless Sect? Hanggang sa ang kayamanan ng sekta ay napunta sa kamay ng demonya at sa Centennial Assembly pa. Sa harap ng lahat, tinalo ang pinakamahusay na estudyante. Ano ito? Ito ay kabaligtaran ng langit at lupa. Ha ha ha. Kung walang kakayahan ang Heartless Sect, kami na ang papatay. Sa demonyang ito, dapat may kapalit ang aming pagtulong. Sa palagay ko, ang unang makapatay sa babaeng ito ay siyang magmamay-ari ng espada. Magandang suhestyon, Xiao. Ayo talaga, walang hiya. Anong klaseng kagitingan ang pagnanakaw sa amin? Ito ay aming teritoryo. Kayo talaga. Naisipan niyong kunin ang kayamanan ng aming Heartless Sect. Hey Naku, kaibigang Honshao. Ngayong ang banal na espada ay nasa iba, ito ay walang may-ari. Paano niyo masasabing sa inyo pa rin? Kung walang kakayahan ang inyong Heartless Sect, hayaan ang may kakayahan. Ano? Gusto niyong humawak ng hindi gumagawa? Mga kasamahan. Ako na ang mauuna. Bruha. Sabi mo ang aking espada. Sino ang mangahas gumalaw sa asawa ko? Huwag kang matakot mahal, nandito ang asawa mo. Walang makakapinsala sa'yo. Bakit siya nandito? Yesu. Bakit palagi ka nalang sumisira ng plano ko? Ito si Yesu. Hinakaw ang banal na espada ng dakilang kapatid. Winasak ang pamana ng aming sekta. Wala kang hiya na magpakita pa? Kahihiyan ng sekta. Kahihiyan. Tigil. Bakit ako pa ang sinisisi ninyo? Mahal, huwag kang matakot. Kapag kasama ko, ang espadang ito ay magpapakita ng tunay nitong kapangyarihan. Lahat ng nandito, walang katulad mo. Pumili ka ng pwedeng patayin kahit paano mo gusto. Huwag mo nang isipin ang pagmumukha ko. Sino ang may pake sa pagmumukha mo? Akala ko ba may natitirang makapangyarihan sa cold-hearted sect? Isa lang palang hamak na disipulo na nagtatago sa likod ng babae. Hey Naku! Kung talagang sasaklolo ang cold-hearted sect, dapat nagpadala kayo ng karapat-dapat na tao. Kayong tatlong pamangkin, wala kayong respeto. Ito pa rin ang teritoryo ng cold-hearted sect. Ano? Gagamitin mo ang edad mo para apihin ang estudyante ko. Perpektong yugto ng nasasabing bata. Walang pakialam ang Marshall Kian Sect. Anon gayon? Isang lipas ng sekta na umaasa na lang sa nakaraang kasikatan ng banal na espada. Ngayon na wala na ang espada, kayong mga matatanda lang. Ang maglalaban sa akin ng pantay-pantay? Magretiro ka muna ng 800 taon. Ikaf, Montaku. Kung ayaw mong maniwala, bumaba ka at labanan ang estudyante ko. Wala akong problema kung lalabanan ng cold-hearted sect ang mas bata. Hehe. Walang kwenta ang mga bata. Pati mga matanda ay mga walang silbi rin. Papatayin ka o Zia. Ayon sa patakaran, kung ang cold-hearted sect ang pinakahuli sa paligsahang ito, kailangan ninyong isuko ang inyong bundok at espiritong ugat. Paano kung matalo tayo? Malulupig ang cold-hearted sect. Wala na tayong magagawa. Umaasa na lang tayo na mananalo ang dakilang kapatid. Kung hindi ninakaw ni Yesu ang banal na espada ng dakilang kapatid, hindi sana tayo matatalo. Tama, kasalanan ni Yesu. Bakit ako na naman ang sinisisi sa away nyo? Kung hindi dahil sa akin, hindi mahugot ni Hansiawang banal na espada ng pangalaga sa bundok. Teka, lalabanan ko ba nyo? Kung hindi, uwi na ako kasama ang asawa ko. Mukhang gusto mo talagang mamatay ako. Asawa, patayin mo siya. Mas malakas pa ito kay Hansiao. Asawa, huwag ka lang depensa. Kailangan mong umatake, lumaban. Ganito lang kayo, gusto nyo pang agawin ang banal na espada. Ha ha ha, Luo King yun. Narating mo rin ang araw na ito. Asawa ko pa rin ang panalo. Sabay tayong lumaban.
Ang lakas pala ng banal na espada ng bundok. Sino pa? Ang lakas pala ni Yuhong Lian. Isang bata lang, nakapasok pa dito. Dakilang perpektong Yuaning, hindi ako katapat niya. Asawa, huwag matakot, kahit Yuaning pwedeng patayin. Maliit na trick, nagmamalaki pa. Tingnan mo ang aking dakilang dragon. Ay si Duan Tongtian na dakilang perpektong Yuanin. Natalo rin. Wala man lang kayong kalaban-laban. Guro, gamitin mo ang katawan ko. Tawagin ang ninuno. Senior na pinuno, napahiya na tayo. Kung gusto nating manalo, kailangan nating tawagin ang ninuno. Wala na akong lakas para tawagin ang ninuno. Sunugin natin ang ating buhay, demonyong babae ang kalaban. Kung gusto nating iligtas ang ating sekta, ito na lang ang tanging paan. Paulit-ulit na demonyong babae, ilan pa kami ng Henry ang gumawa ng masamang bagay. Tinawag niyo kaming demonyong sekta, gusto niyo lang agawin. Ang mga babaeng miyembro namin, kayo ang tunay na demonyo. Ang aming Wuking Zong, ang pinakamataas sa tama. Kung sabihin naming demonyo kayo, demonyo kayo. Guro, hindi natin pwedeng hayaan ang kahihiyan ng sekta. Tawagin ang ninuno. Siege. Ang daan na walang puso, nag-ugnay sa langit at lupa. Ganito na naman. Pintuan NG Langgit. Bukas. Ha ha ha. Naging demonyo. Medyo interesante. Ha 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 ha. Gamit ang lakas na ninuno, wala nang katapat ako. Han Xiao, kung ayaw mong mamatay, umalis ka. Xiao, magaling, patayin mo ang tatlong ito. Ang pinakamalaking banta sa iyo, ikaw na ang pinakamalakas sa mundo. Patayin na rin natin ang dalawang matanda. Senior brother, gumamit ng lakas na ninuno, nanakit pa ng patago. Hindi patas ang laban, ang aming Wuking Zong. Laging patas ang laban. Ano ang sinasabi mo, Tak? Senior brother Kao. Gusto ng matandang Diyos na ipahiram sa akin ang kanyang kapangyarihan, kaya ako ang pinakamalakas. Tigelan Mo Yen. Han Xiao, nagawa mong patayin ang kapwa mo disipulo. Isang ordinaryong disipulo lang, patayin na yan. Xiao, kunin mo ang banal na espada ng bundok. Yuhong Lian, mas mabuting isuko mo na lang ang banal na espada. Lumuhod ka at maging babae ko. Papatayin kita. Hinding-hindi. Mahal, huwag kang matakot. Sugurin mo siya, ikaw ang tunay na walang katulad. Yesu, wala kang alam sa kapangyarihan. Sage, ipapakita ko sa iyo. Ano ang tunay na kapangyarihan ng Diyos? Yuhong Lian, nasira na ang banal mong espada. Tingnan natin kung paano mo ako matatalo. Mahal, huwag kang matakot. Nasira man ang espada, marami pa akong ganito. Gusto ko lang, marami akong ganito. Meron na. Mahal, itong upuan, sandali lang akong umupo. May espiritu na ito ngayon. At itong patpat, hindi na ordinaryo ang antas nito. Hindi bababa sa banal na espada mong nasira. Mahal, saluhin mo. Sugurin mo siya. Anong oras na? Nagbibiro ka pa. Hindi ako nagbibiro, maniwala ka sa akin, ang patpat na ito, napakaganda.
Tunin kang hinyo si Yesu. Pero baka siya ay tanga. Mukhang ga, ha. Yesu, mukhang sumusuko ka na, kaya zumuko ka na lang. Paano ito nangyari? Ito. Ano ang nangyari? Naipit, baka totoo ang sinabi ni Yesu. Ang galing talaga ni Yesu. Yuhong Lian, subok lang yon kapag seryoso na ang master. Mamamatay ka talaga. Oo, mamamatay ka talaga. Mananalo ang master. Hon Xiao, Noyon. Kung patayin mo pa ang kapwa mo disipulo, palalayasin kita sa sek. Ang ingay montak. Anong gusto mong gawin? Gusto mo akong palayasin sa sek? Sige, ako na lang ang magiging leader. Pupunta ako. Xiao. Ikaw, mula ngayon, ang bagong leader ng Heartless Sect. Ako ang mamumuno. Maligayang pagdating sa bagong leader. Bagong leader, bagong leader, bagong leader. Han Xiao, nagawa mong patayin ang master mo. Diwata. Dumating na ang aking reserbang asawa. Mali. Parang hindi ko maipaliwanag ng maayos ang nangyari kagabi. Sige, ang pinakamagandang plano ay ang umalis. Umalis muna ako. Tiyuhin, HMP. Ang dapat mong asikasuhin ay hindi mo inaasikaso. Pero kapag hindi dapat, bigla ka namang sumusulpot. Naku, tiyuhin, naging demonyo si Han Xiao. Kung hindi ka pa darating, patay na kami lahat. Dalawa kayong matatanda, mamaya na kayo, tiyuhin, naku. Ginamit ni Han Xiao ang kapangyarihan ng ninuno. Napakalakas niya. Kaya mo ba? Ano? Gusto mo akong patayin? Ang iyong kakayahan ay katulad lang ni Duan Tongtian, na nasa dulo ng yugto ng nasasabing bata. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang pinakamagandang babae sa walang awang sekta. Kung paano maging isang tunay na babae. Ingat, tiyuhin. Kalat. Yugto ng pagiging Diyos, Han Xiao. Dahil kay Yesu ay nabasag ang hangganan. Si Yuhong Lian, na kasama ni Yesu, ay nabasag din ang hangganan. Kahit si Tiyuhin ay nabasag din ang hangganan, nabasag din. Mukhang si Yesu, kahit sino ang nasa tabi niya, nababasag ang hangganan. Baka si Yesu ang sinasabing. Likas na banal na katawan, tanging ito lang ang makakapagpaliwanag kung bakit madalas silang nababasag ang hangganan. Kung makukuha namin siya sa aming sekta, katumbas siya ng isang hukbo. Kahit nasa yugto ng pagiging Diyos, hindi pa rin ako matatalo. Tigil. Ito ang kapangyarihan ng yugto ng pagiging Diyos na nagkakatotoo ang sinasabi. Ito ang tunay na lakas ng pagiging Diyos. Kahit si dakilang kapatid ay walang magawa. Maliligtas ang aming walang awang sekta. Maliligtas, maliligtas, maliligtas. Salamat, Diwata, sa pagbibigay sa akin ng pagkakamulimuhan. Pagkakataong maging immortal. Zino, kabi a? Diwata, hindi mo ako kilala? Kagabi, nang magdulot ka ng kababalaghan sa kalawakan, nasa tabi ako at nakinabang. Sa kaunting espiritu mong nakawala, 2 antas ang aking naabot. At nagtagumpay na naging golden core. Ako ang nagdulot ng kababalaghan sa kalawakan. Hindi mo alam, Kagabi, nawalan ako ng malay. Ikaf na manyakis, papatayin kita. Ikaf. Sabihin mo sa akin ng detalyado, ano ba talaga ang nangyari kagabi? ito. Ito ay isang kababalaghan ng langit at lupa. Yesu, napaka-misteryoso mo. Gusto kong malaman. Ano ka talaga? Yesu, Bayro, bakit ka nandito? paano mo nagawa sa iyong unang antas ng kirifining? Nasirain ang aking heavenly net array. Heavenly Net Array. Nasaan sa Orion? Mayabang ba? Ganito lang.
Yesu. Papatayin kita. Makinig ka, hindi ko sinasadya. Kahit isang nascent soul cultivator ay hindi makakalaban sa isang palad na ito. Wala siyang naramdaman. Naku, Uncle Master, bakit montag siya sinaktan? Siya ay isang malaking kayamanan ngayon. Anong kayamanan? Si Yesu ay isang innate saint body. Ano? Innate saint body. Naiintindihan ko na. Mula ngayon, si Yesu ang magiging tanging closed-door disciple ko. Ha? Napaka-misteryoso mo, hayaan kitang manatili sa tabi ko. Tingnan natin kung ano ang iyong mga lihim. Yesu, 10 taon ka nang pumasok. Ngunit ang iyong cultivation ay nananatili sa unang antas ng key refining. Kung magsisikap ka, tiyak na makakamit mo ang dakilang daw. Young Master, kung magsisikap ka sa pag-cultivate, tiyak na maaabot mo ang foundation establishment stage sa lalong madaling panahon. Foundation establishment. Mula ngayon, sumama ka sa akin sa pag-cultivate. Tanungin mo ako kung may hindi ka naiintindihan. Hindi na, wala akong hindi naiintindihan. Alam ko ang lahat. Ziege. Ipakita mo sa akin ang iyong basic cultivation technique. Kung paano mo pinagsasama ang iyong espiritu at ki. Pagsasama ng espiritu at ki. Napakadali nito. Hindi ko alam. Kung hindi mo alam ang basic cultivation technique, huwag kang magpanggap. Ito ang pagsasama ng espiritu at ki. Noong araw, si Hansiao ay naglaan ng 3 buwan upang matutunan ito at siya ay itinuturing na pinakamahusay na genius sa mundo ng cultivation. Kung matututunan mo ito sa loob ng 1 taon, ang iyong talento ay sapat upang talunin ang Heartless sect. Ganito lang. Ito, 3 buwan pa ang kailangan para matutunan. Ang paggamit ng apoy ay isang advanced na paraan ng taoismo. Kapag bihasa ka na, makokontrol mo ang lahat ng uri ng apoy. Susunugin ang lahat. Kahit na ang mga estudyanteng may pinakamagaling na talento, kailangan ng 3 taon bago makapagsimula. Kung matututunan mo ito sa buhay mo. Ganito. Pagkuha ng bagay ng walang hawak. Pagkuha ng bagay ng walang hawak. Pagpunit sa espesyo. Ito ba ay pag-aaral? Ito ay master na. Mabilis ka talagang matuto. Sa ngayon, ito muna. Hoy, huwag mong itigil ang pagtuturo. Baka may ituturo ako sa iyo na hindi mo alam. Ituturo mo sa akin? Ako ay isang nasa antas ng Transcendent Divinity. Kailangan ko ba ng tulong mo? Isang nasa antas ng key refining. At may hindi pa ako alam? Kung alam mo ang lahat, tingnan mo ito. Saluhin mo. Phenomenon sa kalawakan. Hindi ko na kailangang matuto ng ganitong simpleng bagay. Magsesesyon ako ng malalim na pagsasanay. Siya. Tatay. Wala na ako. Siya. Si Bairo ay matagumpay na nakapasok sa antas ng Transcendent Divinity. Ngayon, tanging si Ancestor lang ang makakapagligtas sa iyo. Ancestor. Kahit hiramin ko ang kanyang kapangyarihan, hindi ko pa rin siya matatalo. May paan ako. Anong paraan? Anyayahan si Ancestor na bumaba. Tama. Xiao, ang ating linya, ay direktang inapo ni Ancestor. Noong umakyat si Ancestor sa langit, maiwasan na ang aming mga inaponghan ay mapahamak sa mga malakas na kaaway. Iniwan niya ang Jedi na ito, apag may banta ng pagkalipol sa angkan. Patakan ng dugo ang Jedi na ito at bababa siya. Kaya pala, tayo ay inapo ni Ancestor.
Xiao, gamitin mo ang dugo mo para buhayin ang Jedi at makipag-ugnayan sa langit. Nakita na namin si Ancestor. Kayo ang ina pong Han? Ako ang ikapitong henerasyon na tagapagmana ng Han, si Han Wei. Ancestor, ako ang ikawalong henerasyon na tagapagmana ng Han. Si Han Xiao, ang pinakamagaling na estudyante. Sa murang edad ay nakabuo ng Golden Core. Talagang magaling na estudyante. Salamat sa pakilala, Ancestor. Pero, ngayon ang sect ay sinakop ng mga dayuhan. May balak na patayin kami ng aking ama. Pakiusap, tulungan mo kami, dakilang ninuno. Alam ko na ang nangyari, ngunit magkaiba ang mundo ng mga mortal at Diyos. Ang aking kapangyarihan ay nakarating sa mundo ng mga mortal dahil sa Emperador ng Langit. Kamakailan ay wala siya sa langit. Ang pagbaba ko rito ay labag sa batas ng langit. Huwag mong sasabihin kaninuman. Nagkakamali rin pala ang Emperador ng Langit. Fuzong. Pasensya na po, Emperador. Ang Emperador ng Langit ay Panginoon ng lahat ng Diyos. Hindi mo siya dapat husgahan. Kung maulit pa ito, kahit apo kita, papatayin kita. Pasensya na po. Ang lakas ng isang deified being ay ang pinakamalakas. Sa mundong ito, ang aking kapangyarihan ay deified being lamang. Kung haharapin ko si Bairu, hindi ako sigurado. Dakilang ninuno, ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Ito ay soul deathing pill mula sa langit. Kapag nasa tahanan ni Bairu ka, zunugin montak ito. Sa loob ng 10 paghinga, mahihilo siya. Ito naman ay soul clearing pill, panlaban sa lason ng soul deathing pill. Pagkatapos siyang mahilo, lalabas ako. Pagkatapos, magagawa mo na sa kanya ang gusto mo. Ha ha ha. Salamat, dakilang ninuno. Tio, kamusta ang lasa? Subukan mo ito, Tio. Tio, nahulog sa kabayo si Han Xiao. Mula ngayon, ikaw na ang aming pinakamahusay na kapatid. Ibig mong sabihin, mas mahina ako kay Han Xiao. Ay naku, Tio, pasensya na sa aking bibig. Hindi naman si Han Xiao katulad mo. Harap montak. Hindi siya karapat-dapat magkalos ng sapatos mo. Lene, Tio, zilin Huan ng Xiao Luoxing. At si Luke Inyon ay narito rin. Paipagdiwang ang pagiging deified being ni Bairu. Nagpadala sila ng sulat. Pakitingnan mo. bakit mo dinala sa akin ang sulat para kay Bairu? Tio, si Bairu ay naninirahan sa bundok. Hindi siya madaling makita ng mga ordinaryong estudyante. Sinabi ni Bairu na ikaw ang magdedesisyon sa mga bagay-bagay sa sect. Nasa labas sila ngayon. Ano ang gusto mong gawin? Mula nang maging deified being si Bairu, ang aming sect ay naging pinakamalakas sa 4 na sect. Lahat ng sect ay dumadalaw. Ang mga set na ito ay mayabang noong nakaraan. Ngayon ay dumadalaw na rin. Papasukin mo sila. Opo. Anong meron kay Yesu? Nakakagulat na naging pribadong estudyante ni Bairu ang isang tao. Nagwawagi lang ang hamak, siya ang paboritong palamunin. Pinapati kita, thou is Yesu. Sa pagiging pribadong estudyante ni Bairu. Kami ay narito upang bumisita kay Ancestor Bairu sa ngalan ng aming sekta. Ito ang aming daladalang regalo. Ito ang pinakamahusay na spiritual na alak na itinago ng aming guro sa loob ng 100 taon. Tikman mo ang isang baso. Hindi ito para sa iyo. Kung gayon, umalis ka na. Ikaf. Siege. Hindi masama. Isa pa. Huwag na. Ilagay ang mga bagay dito at dalhin sila sa likod ng bundok. Opo. Huwag kang magyabang, Yesu. Mamaya hiling ko rin kay Bairu na tanggapin ako bilang estudyante. Sa aking talento, sigurado akong hindi niya ako tatanggihan. At pagkatapos, papatayin kita.
Tiyuhin. Ang aming maliit na ancestor ay hindi mahilig makakita ng mga estranghero. Bakit kayo maraming pumunta? Hindi ba kayo natatakot na makaabala sa kanyang pagme-meditate? Kung maabala, maabala. Kung maabala sila, papatayin sila ng maliit na ancestor. Ano kinalaman ko riyan? Tama, tama. Tiyuhin, noong araw na pinatay ni Han Xiao ang kanyang asawa para patunayan ang kanyang daan. Nagulat kayo sa inyong sinabi. Nagmungkahi kayo ng bagong teorya ng pagpuputol ng makamundong pagnanasa at pagkitil ng mga pagnanasa ng tao. Sinabi ninyong kailangan niyang magsuot ng sombrerong ito upang maunawaan ang tunay na kawalan ng damdamin. At tagatapos, si Han Xiao ay agad na umakyat sa kanyang antas. Kung gayon, ikaw rin ba? Kaya, ipinatawag din namin ang aming mga asawa upang maglingkod sa inyo, tiyuhin. At para makita ninyo kung may swerte sila sa aming mga asawa. Sige, tignan natin ng sandali. Magandang araw po, tiyuhin. Lene. Huwag kayong lalapit. Umalis kayo. Lene. Hindi ko sinasabing may pagkahilig kayo sa pangit, pero... Bakit ang mga asawa ninyo ay mas pangit kaysa sa isa't isa? Tiyuhin, tayo ay nasa set ng kawalan ng damdamin, ang layunin ng pag-asawa ay upang patayin ang asawa para patunayan ang daan. Kung masyadong maganda ang mapapangasawa, hindi mo kayang patayin at makakaapekto sa iyong daan. Sa buong sekta, kayo at ang aming senior brother lang. Ang may lakas ng loob na mag-asawa na maganda, hindi kami. Tiyuhin, talagang wala sa kanila ang may swerte sa asawa. Sasabihin ko sa inyo, ang pagpatay sa asawa ay hindi makakapagpatunay ng daan. At ang pangit na babaeng ito ay hindi swerte sa asawa. Ang swerte sa asawa ay dapat na maganda. Ito Bayro, tinatawag ka ni Lolo. Ay. Sige, intindihin nyo na lang ang sinabi ko. Ngayon, sasamahan ko ang aking munting asawa sa pagsasanay. Talagang kamangha-mangha si Tito. Kahit si Lolo Bayro ay pangreserba lang. Yesu, hindi ko siya kayang turuan. Ay Tito, si Yesu ay likas na banal ang katawan. Ang kanyang halaga ay higit sa lahat. At sa loob ng sekta, ikaw lang ang maaring maging guro niya. Hindi ko kayang turuan ang ganitong henyo. Tito, nagbibiro ka lang. Maganda ang likas na kakayahan ni Yesu. Pagdating sa lakas, siya ang pinakamahina sa buong sekta. Wala namang halaga ng henyo doon. Henyo man o ordinaryo, basta. Ayokong may kinalaman sa kanya. Diwata, tatlong magigiting ang humihingi ng audience. Ano ang pakay nila? Papasukin Montag sila. Nakita na namin si Diwata Bayro. Kami ay narito upang magpalit ng guro at maging estudyante mo. Hindi ako tumatanggap ng estudyante. Diwata Bayro. Kung kaya mong tanggapin si Yesu bilang estudyante, bakit kaming tatlo ay hindi? Kahit sa buong mundo ng pagiging immortal, kami ay pinakamahusay. Saan kami kulang kay Yesu? Si Yesu ay hindi lang likas na espada ang katawan. Kundi likas din na banal ang katawan, dobleng banal. Kahit na dobleng banal ang katawan niya, ang kanyang lakas ay nasa unang antas lamang ng key refining, hindi kailanman abot sa foundation establishment. Kung walang lakas, ordinaryo lang siya. Sige, gamitin natin sila para turuan si Yesu. Kayo tatlo, kung may makatalo kay Yesu, tatanggapin ko siya bilang estudyante. Madali lang yan, kahit bigyan mo siya ng 100 taon para magsanay. Hindi pa rin niya kami matatalo. Hindi natin masasabi. Diwata. Ang punong elder ay humihingi ng audience. Ano ang pakay niya? Humingi ng pabor para sa kanyang anak. Papasukin mo siya. Nakita na namin si Lolo Bayro. Nakita na namin ang dalawang kapatid. Walang anuman. Ano ang dahilan ng pagpunta mo dito? Kung gayon, diretsuhin ko na. Si Chiao ang tanging anak ko. Pakiusap, Master, patawarin mo siya. Hindi lang pumatay ng kapwa-miyembro si Han Xiao, pati guro niya sa harap ng lahat. Mas mabuti pang sabihing walang modo ang anak mo. Talagang baliw na siya. Senior, tumigil ka na sa pagluhod. Walang makakapagligtas kay Han Xiao.
Parang may naamoy akong pabango ng insenso. Parang may naamoy akong pabango ng insenso. Parang Totunga. Bakit bigla akong nanghihina? Naku, parang pampatulog ito. Oy, anong kalokohan tu? Syempre, papatayin ka o kayo. Honshaw, ano ba ang balik mo? Hulan Montag. Oy, nandito rin pala kayong tatlo. Swerte ka o naman. Tatlong ulo ang handog ninyo sa akin. Nalason ka rin, bakit hindi ka apektado? May pampagising ako mula kay Master. Syempre, imuna ako. Ikaf, Master? Ginamit mo ang kapangyarihan ni Master? Bumaba si Master? Ano? Bumaba talaga si Master? Han Xiao. Gusto mo akong patayin? Ang epekto ng pampatulog mo. Isang sandali lang. Ako ay nasa level ng deidad. Hindi ako pwedeng patayin. Siyempre, hindi kita kayang patayin. Pero, may ibang pwedeng gumawa nito. Maaming pwedeng mangyari sa isang sandali. Oy, Master. Ang ganda ng mukha mo. Ano sa palagay mo? Kung gagawin kita sa harap ng lahat? Masisira kaya ang puso mong pangmartir? Hahayan Montag ako. Bibito? Hindi kita bibitawan. Han Xiao. Papatayin kita. Aray! Sige, patayin mo ako. Master, hindi ko inakalang ganito ka pala kababae. Lalo kitang nagustuhan. Hahayan Montag ako. Hala, Anong ginagawa ninyo? Yesu, ikaf na naman. Bakit ka nandito? Akala ko nahuli ka na. Yesu, laging ikaw ang sumisira sa mga plano ko. Pero ngayong nandito ka, huwag ka nang umasa pang makaalis. Sino nagsabing aalis ako? Ano tong amoy? Yesu, umalis ka na. Nahuli Montag na, huli na. Wow. Hindi to amoy ng aming bayan. Amoy ng huwazi to, di ba? Sarap. Ikaf. Bakit wala kang naramdaman? Bakit may dapat ba akong maramdaman? Yesu, tumakbo ka na. Papatayin niya tayo. Kayong lahat. Anong nangyari sa inyo? Yesu, nalazon tayo lahat. Nang pampatulog ni Hansiao. Yun yung hawak niya. Pampatulog. Ito. Akala ko ba masarap ang amoy ng pampatulog? Nakakapagbiro ka pa. Yesu. Kahit immune ka sa pampatulog. Pero isa ka lang sa unang antas ng key refining. Pumunta ka rito para mamatay, pero desisyon kung hindi ka muna papatayin. Oh, bakit? Dahil bumaba na ang founding ancestor, gusto kong kunin ang iyong congenital sword body, congenital holy body, para magamit ka o. Anong ancestor? Anong pagbaba? Anong kalokohan to? Gaano kataas ang founding ancestor ng ating sekta? Paano siya bababa para lang sa pamilyang Han? Hahaha, dahil ang founding ancestor ay talagang ancestor ng pamilyang Han. Oo, kami. Ang tunay na dugo ng Ruthless Sect.
Bumaba na ang ancestor ng pamilyang Han, ang aming pamilya, ay walang katapat sa mundo. Anong pinagtatawanan mo? Sabihin ko na sa'yo. Kahit dumating ang ancestor ng pamilyang Han kapag nakita ko, dapat siyang lumuhod ng may paggalang. Bastos. Akala mo nakpupulahan lang ako? AMEA, kapag dumating ang ancestor, gagawin kitang hindi makahingi ng buhay. And I kamatayan. Sige, hindi na ako magpapanggap. Aamin na ako. Sa totoo lang, ako ang Immortal Emperor. Nakakatawa. Ikaw ay nagkasala ng malaking paglapastangan. Ngayon, lumuhod ka na. Baka may pag-asa ka pang mabuhay. Humingi ako ng tawad. Kalokohan. Sa mundong ito, walang sinumang makapagpapaluhod sa akin. Sino ang nag-angking Immortal Emperor? Lolo, sino itong nag-angking Immortal Emperor dito? Ako. Isang Chi Refining Disciple lang. Nagmamalaki pang maging Emperor? Honshaw, Sugarin Mo. Opo. O kaya, tingnan mong mabuti. Immortal Emperor. Hanshu, ang lakas ng loob mo. Immortal Emperor. Hindi ko alam na narito ang Immortal Emperor. Ipagpaumanhin montag po, kahabagan montag ako. Immortal Emperor. Imposible. Paano maging Immortal Emperor S.I. Yesu? Han Xiao, lumuhod ka. Imposible. Lolo, mali ka talaga. Hindi siya maaring maging Immortal Emperor. Ha 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 ha. Ako ang henyo. Ako ang tunay na henyo. Ngayon, ako ang number 1 sa sect. Ako ang berdeng pawikan. Ako ang henyo. Ha ha ha. Xiao Ea, Xiao Ea, Xiao Ea. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Pagpugay sa Immortal Emperor. Nakakainip. Talagang nakakainip. Mas masaya pa maging isang disipo sa Ruthless Sect kaysa maging Immortal Emperor. Isang araw sa langit, isang taon sa lupa. Mahigit 10 taon na ang lumipas sa lupa. Si Beiro ay matagal nang naging Deity Transformation Cultivator. Bakit hindi pa siya umaakyat? Hindi pwede. Pupunta ako sa Ruthless Sect para tingnan. Hindi ko inaasahan na ganito na kalaki ang pagbabago sa Ruthless Sect. Napakatahimik na. Tumutulong sa asawa ng iba. Paano hindi magiging tahimik? Nakuha na ang tunay na Ruthless daw. Nga pala, nasaan si Beiro? Matagal na siyang nakapag-breakthrough sa Deity Transformation. Bakit hindi pa? Umaakyat sa Immortal Realm. Sabi ni Ancestor Beiro, yang Immortal Emperor na yun, hindi maganda ang ugali. Mas mabuti pang manatili sa Mortal World. Anong klaseng salita yan? Pero okay lang. Kung ayaw niyang umakyat. Kaya naman ako ay makakapanaog ng regular. Para magbakasyon. Hoy, dalaga, interesado ka bang? Magsama sa pag-unawa ng katotohanan. Marami akong natatanging pananaw. Ziga, M.